Kung kayo pipili ng presidenteng iboboto ninyo, siguraduhin nyo walang bagay. Ibig sabihin, walang kamag-anakan na senador, congressman, governor, mayor, kundi influence peddler lahat yan sa Malacanang. Ang aking kabilin-bilinan sa ating mga government official na gustong tumakbo sa elective position ay magbayad kayo ng income taxes. Or else you're gonna be in trouble. Kung isa man lang sa aking anak ay nakapagtapos ng batas, law, at pumasa sa bar, maaari siguro pwede kong patakbuhin presidente. May advantage ka kasi pag ikaw ay nagtapos ng batas, law graduate, abogado, ay kung wala kang natapos, paano mong bibigyan ng solusyon ng problema ng bansa? Nakakahiya ka. Ang nakakatakot, within 10 to 40 years, marami ng mangmang na butante. Delikado at mga iboboto niyan ay walang mga kwalifikasyon. Pabaksak ang Pilipinas. Kung ang isang tao ay ayaw makipagdebate sa kampanya, ibig sabihin, wala siyang plataforma. Wala siyang alam kung paano maging presidente ng bansa. Hindi, influence peddler lahat yan sa Malacanang. Kung ako ay tatanungin ninyo, ang dapat na papalit sa akin, ay dapat una-una dapat abogado. Dahil very complicated itong problem natin sa ating bansa. Ano ang mangyayari sa ating bansa kung ang papalit sa akin ay isang artista, isang drug addict, walang degree, galing sa basurahan? Ano mangyayari sa atin? Kailangan ng taong bayan ay isang gobyernong tapat at ang sa ganon ay umangat. Anong silbi ng pagkakaisa kung ang iboboto naman ninyo ay ang mga nagkakaisang magnanakaw? Ay kayong bahala sa buhay ninyo. Dapat ninyong malaman na ako ay taga-Batak, Ilocos Norte. Ako ay nagbatak ng buto. Ako po ay hindi laki sa layaw. Kanya't ako po ay nagsikap at nagtapos dahil ako ay masipag. Kaya kung ipapalit nyo sa akin ay laki sa layaw, walang natapos, drug addict, hindi nagbabayad ng buwis, artista, boksingero, tasisiraan kayo ng ulo. Pag ikaw ay hinikayat ni Satanas, pipiliin mo na ang mali sa katotohanan. Kanya't yan ang inyong pag-iingatan. Magdasal kayo. Ako ay sumang-ayon kay Mrs. Corazon Aquino na gibain ang Bataan Nuclear Plant sapagkat ayokong masisi kung ito'y magkaroon ng panganib sa ating mga mamayan at sila'y mamatay. Ako'y nangangamba sa darating na panahon na magkaroon kayo ng isang Pangulo na walang alam kundi magmura, mag-utos pumatay, iligpit ang mga drug user at bastusin ang mga kababaihan. Do I look like John Lennon now? Well, this was given to me in 1966 when they were in Manila. Para masugpo yung mga drug problem na yan. Dapat patayin mo yung pinanggagalingan. Kaya pinapatay ko sa firing squad si Lim Sing. Bakit mo papatayin yung mga drug user? Rehabilitangan lang, rehab yung mga yan, yung mga drug user. Yung mga sabi nila, ipapatay, bakit mo pa mapatay? Pilipino yan. Sira ulo ka, kung pamilya mo, drug user din. Itong si Aimee, siya daw ay may solusyon sa bawat problema. Yung problema mo sa Hawaii, hindi mo pa nga nabibigyan ng solusyon. Hindi mo pa binabayaran ng Archimedes Trano family. Sa halagang $10 billion na iniwan sa inyo, hindi nyo ba maisettle ang mga kaso sa Hawaii? Human rights victim, Trajano case, ay $300 million lang yan. Hindi nyo madadala sa hukay yan. And 30 to 40 years time, talamak na ang korupsyon sa ating bansa. Kanya't kailangan natin ng isang taong dapat linisin ang ating gobyerno. 2 tao lamang ang pagpipilian yung kandidato. Isang nagbabayad ng buwis
at ang isa'y hindi nagbabayad ng buwis. Ngayon ang aking tanong, kung ikaw ay makadiyos, sino iboboto mo? Nagbabayad ng buwis o hindi? Ay kung hindi, abay, demonyo ka. Yan ay mapanganib sa gobyerno. Dahil pag ang lahat ng tao hindi nagbayad ng buwis, kagaya mo, babaksak ang gobyerno. Kung sakaling magwagi ang hindi nagbabayad ng buwis, ibig sabihin, abay lahat ay pwede nang hindi magbayad ng buwis. Abay, babaksak na ang gobyerno natin. Itong mga, kung ang isang tao ay tumatakbo bilang presidente, ay dapat malaman ninyo kung siya ay merong ambag sa inyong gobyerno. Nagbabayad ba siya ng buwis? Ay kung hindi, huwag niyong iboto. Kung meron isang kandidatong sasabihin sa inyo na hindi ko kayo pagnanakawan, yan ang inyong iboto dahil yan ay takot sa Diyos. Yung mga magnanakaw, hindi sinasabi yan. Itong mga nanonood na takot sa Diyos. Yung mga magnanakaw, hindi sinasabi yan. Itong mga nanonood ng real talk ko na video, walang sinasabi kundi ito ay deepfake, ito daw ay edited, ito daw is splice audio, kalukuhan. Ito ay tunay na video ko.